Sama-sama tayong magiging saksi! Igan, wala raw pag-uusapang term limits at pawang mga provision lang tungkol sa ekonomiya ang tatalakayin. Yan ang pangako ng Senado sa pagsimula ng kanilang pagdinig sa resolusyong nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. Ang Kamara naman pinagtibay ang kanilang resolusyon para suportahan si House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng anilay pag-atake ng Senado. Saksi, si Retina Pangiliban Perez at Mav Gonzalez. Panahon na ba para alisin ang limitasyong nakasaad sa konstitusyon pagdating sa pwedeng pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, mga kumpanyang may kinalaman sa public utility gaya ng tubig at kuryente at advertising? Tinalakay yan sa pagdinig ng Senado sa Resolution of both Houses 6 na sinimulan kanina. Para sa ilang framers o bumalangkas ng 1987 Constitution, oo. Gaya ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na pabor tanggalin ang restrictive economic provision sa saligang batas. It should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. Economic provisions should be flexible to meet changing times in the economy. Meron ding hindi. Ayon kay Attorney Christian Monsod, hindi naman nabanggit ang tsa-tsa bilang paraan para maabot ang mga dati ng target ng administrasyon para sa ekonomiya. There is absolutely no mention, as already mentioned earlier, of any charter change in the Philippine Development Fund 2023 to 2028. Si Retired Chief Justice Hilario Davide Jr. nagbabalang posibleng magdulot pa ng mas malaking problema kung baguhin ang economic provisions. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It would be a cha-cha dance to the grave or to hell. Tinalakay rin sa pagdinig kung dapat ba ihiwalay o magkasamang boboto ang Senado at Kamara para amyendahan ang konstitusyon. Dati nang ipinunto ng mga senador na dapat ay hiwalay ang pagboto. When it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. Kaya naghain si Senador Robin Padilla ng Resolution of both Houses 7 para raw malinaw na hiwalay dapat ang pagboto ng dalawang kapulungan. Giit ng liderato ng Senado, hindi mamadaliin ang diskusyon sa economic provisions. We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Siniguro ni Senador Sonny Angara na namumuno sa pagdinig na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Wala raw term limits ng mga politiko na usapin sa RBH 6. Sa Kamara, mas mahigpit ngayon ang seguridad matapos makatanggap umano ng banta ang ilang kongresista. Pinagbawalang mag-park ang mga motorsiklo sa harap ng mga gusali. Connected po sa charter chain? Hindi namin alam, basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. Ang mas pinahigpit na seguridad dito sa Kamara, mananatili hanggat hindi pinababawi ng liderato. Sa gitna nito, pinagtibay ang House Resolution 1562 na dinedepensahan si House Speaker Martin Romualdez at ang Kamara sa nila'y mga pag-atake at paglabag ng Senado sa interparliamentary courtesy kaugnay sa People's Initiative. The unfounded allegations hardened by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy and undermine the independence and integrity of the House of Representatives. Umalma naman ang ilang senador sa sinasabi sa resolusyon ng Kamara na pag-atake umano ng Senado. Nakakalungkot that the House, our co-equal body here in the legislative branch, has accused us of practices which they are doing in the very same accusatory document. What I cannot accept is that
the title of the resolution is the intense assault. There was no direct assault coming from the Senate and towards any member of the House of Representatives. This resolution is an affront to the Senate. Nanindigan din si Senate President Juan Miguel Zubiri na wala silang sinasabing mapanira sa Kamara. Hindi rin daw para sa kanya na utusan ng mga senador na may kanya-kanyang advokasya at damdamin. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na po ako, utusan ko kayo, na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks. Bukas naman ang tanggapan namin ni Speaker na makipag-usap. Para naman sa mga nasa likod ng Buhay ang EDSA Network campaign, hindi kailangang amyendahan ng saligang batas para palakasin ang ekonomiya. Yung pag-attract natin ng foreign investors, hindi problema ng konstitusyon yan. Problema ng pagkukulang natin sa batas at kumpiyansa nila sa ating sistema ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Nav Gonzalez, ang inyong saksi. Kaya raw maibaba sa presyong 70 hanggang 80 piso ang kada kilo ng bangus sa Laguna de Bay. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Saksi, si Maki Pulido. Depende sa laki at klase, 160 hanggang lampas 200 pesos ang kada kilo ng bangus sa Kamuning Market, Quezon City. Paniwala ng DA, kayang mapababa ang presyo sa mga pamilihan sa Metro Manila na base sa kanilang monitoring ay nasa 150 to 240 pesos ngayon kada kilo. Pinatasan na ni Secretary Laurel ang DIFAR para pag-aralan kung paano mapataas ang production ng isda at naniniwala ang ating kalihim na kayang ibaba yung presyo ng bangus sa Laguna de Bay ng 70 to 80 pesos lamang kada kilo. Tutulungan ng DA yung mga gustong mamuhunan sa mariculture at aquaculture para maging sapat ang production ng isda, kasama na rito yung bangus, tilapia, ito, pompano at saka yung crabs. Hanggang 30% naman ang inaasahang ibababa ng presyo ng galunggong sa muling pagbubukas ng open fishing season sa Palawan na malaking supplier ng Luzon. 200 to 320 pesos kada kilo ang lokal na galunggong ngayon sa Metro Manila, mas mahal kumpara sa imported. Pati sa presyo ng bigas, Commonwealth Market, mas mura ang imported kesa sa local na 55 to 58 pesos kada kilo. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin, sabi nila wala naman daw tayong aanihin, wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaanin na lokal. Madadagdagan pa ang supply ng bigas dahil simula na ng anihan ng palay at sapat ang patubig. Kaya hindi raw nag-aalala ang DA sa tagtuyot na dala ng El Nino. Sa Lawag, Ilocos Norte, hinahabol ng mga magsasaka ang anilay mataas pang presyo ng palay. Inaasahan kasing magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng farm gate price na sa monitoring ng Grupong Sinag ay bumaba sa 25 to 27 pesos per kilo mula sa dating 28 to 30 pesos kada kilo. Dahil malaki yung area na nataniman, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Hindi natin ma-at par yung ating production last year at 20.06 million metric tons. Pwede pa nating malampasan. Sana nga, sabi ng Sinag, dahil kung maapektuhan ng El Nino ang supply ng palay, maaaring sumipa uli ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. So far, monitored natin yung ilang farmlands sa Nueva Ecija, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan. Pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, muling nagpahukay ang mga magsasaka para gawing mas malalim ang imbakan ng tubig. Sa kagandahan, sir, nagkaroon siya ng bukal. Kaya maraming tubig yan, hindi na basta-basta natutuyo. Sapat pa raw ang patubig ngayon pero nagtitipid na rin sila para sa tagtuyot. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Walang preno pa rin ang taas presyo sa mga produktong petrolyo, piso at 50 sentimo ang taas presyo bukas sa kada litrong diesel. Pinakamalaki simula nang pumasok ang 2024. 75 sentimo kada litro ang taas presyo sa gasolina. Sa kerosene naman, may dagdag na 80 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay posibleng dulot ng pag-atake at pagkasunog ng oil facilities sa Russia. Arestado ang miyembro umano ng criminal group na sangkot sa iba't ibang krimen.
Saksi si Marisol Abduraman. Droga na halos 1 milyong piso ang halaga at baril. Ilan lang yan sa mga nasabat ng Quezon City Police District Station 6 sa kanilang target na si Zorin Almazan. Arestado rin ang kasamahan niyang si Herbert Bignay. Ang baril na nakuha sa suspect, naka-issue pa raw sa PNP. Sinubmit natin sa forensic group para ma-ballistic examination at malaman natin kung kanino naka-issue. Ayon sa QCPD, si Almazan ay miyembro ng notorious na Fajardo Criminal Group na sangkot sa iba't ibang krimen. Meron din silang, I think, 4 na warrants of arrest na na-issue ng iba't ibang korte. Gun for hire din daw ang grupo ni Almazan at sangkot din sa pagbebenta ng loose firearms. Sila na rin yung tinatap ng mga drug syndicates para patayin yung mga downline, small-time pushers na hindi nakakarimit ng pinagbentahan ng drugs, kulang, at yung mga itinatakbo yung mga pagbentahan. Opo, namin ko po yung sa drugs tsaka po yung sa baril na nahuli po sa akin. Aminado po ako doon na nakakuha po talaga po ako. Maging pagpatay sa mga tauhan umano ng mga sindikato ng droga. Utos lang po sa mga, halimbawa po, mga sumabit lang po na sa drugs. Nagbebenta rin kayo ng mga loose firearms? Sa ano lang po ako, 2 beses lang po ako nakapagbenta. Alam mo na drugs yun? Opo, ma'am. Eh bakit ko sumugal? Ma'am, sa hirap din po ang buhay, wala rin po ang pagkukunan eh. Tukoy na raw ng QCPD ang mga kasama ni Almazan. Sila ngayon ang subject ng follow-up operation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ipinaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang bagong vlog kung paano maaabot ang bagong Pilipinas na inilunsad kamakailan sa isang rally. Ang susi raw dito, pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahataka pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Walang direktang pinatungkulan ng Pangulo. Pero lumabas ang pahayag ilang araw matapos siyang akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagiging isa umunong drug addict. Bagay na hindi na pinatulan ng Pangulo. Pero sinabi niyang baka naapektuhan lang si Duterte nang iniinom nitong fentanyl. Ayon kay Pangulo Marcos, disiplina, pagiging mahusay sa kanya-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan ang mga dapat anyang katangian ng isang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang Bulkang Mayon matapos may maitalang phreatic eruption kahapon. Ayon sa PBOX, nagtagal ito ng halos 3 minuto pero hindi na ulit ito nasundan. May naitala ring volcanic earthquake alas 3 ng hapon kanina. Sa kabila nito, nilinaw ng PBOX na wala pang basehan para itaas ang alert level ng bulkan. Nanatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkang Mayon. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nag-abiso naman sa mga piloto na iwasan muna ang paglipad malapit sa bulkan. Binabantayan ng PNP ang mga grupong nagtutulak ng secession o yung paghiwalay po ng Mindanao sa Pilipinas. Pinag-iisipan naman ng isang gobernador na sampa ng kaso ang mga nagsusulong ng secession kung mauwi ito sa gulo. Saksi sina Jonathan Andal at Chino Gaston. Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Sa gitna ng ganyang pagpapalutang, binabantayan na ng liderato ng pulisya ang mga grupong nagsusulong ng secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Yan ay kahit pa hindi naniniwala ang PNP chief sa ngayon na pagmumulan ito ng gulo dahil wala naman daw kasing malaking grupong sumusuporta dito. Kabilang sa binabantayan ang posibilidad umanong may malabag na mga batas ang mga nagbibitiw ng salita tungkol dito. Yun ang mga tinitingnan natin, those who are talking about such interest of separation, yun ang may monitor natin. There are some provisions of the law that defines yung criminal act relative to this. So bilang pulis, gaya ng palagi yung inuulit, you always uphold the law. Binigyan din naman ng Defense Department na isa sa tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon.
At ipatutupad yan hindi lang externally o sa usaping panlabas, kundi kahit sa internal o panloob na usapin ng bansa. Halos pareho ang posisyon ng Justice Department na kontra raw sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Kontra raw ang secession o paghiwalay sa prinsipyo ng isang demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Kontra rin sa kampanyang kumalas ang Mindanao sa Pilipinas, ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines at ang League of Provinces of the Philippines. Si Camiguin Governor Xavier Romualdo nga kinukonsiderang magsampa ng reklamong sedition laban sa mga kapwa Mindanaoan niyang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Yan ay kung mauwi raw sa gulo ang panawagan nilang ikalas ang Mindanao sa Pilipinas. It's a possibility. Mag-initiate kami. Kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Possible na they could be committing sedition na. Kabilang kasi ang nabanggit nilang tumultuous o magulong paggamit ng puwersa, pananakot o anumang illegal na paraan sa mga nabanggit ng Revised Penal Code sa krimeng sedisyon. Yan ay kung gagamitin yan sa mga sumusunod: pagpigil sa pagpapatupad ng batas o pagdaraos ng eleksyon, pagpigil sa gobyerno o mga opisyalis nito na gampanan ng kanilang tungkulin, pagdulot ng pagkamuhi o paghiganti sa opisyal ng gobyerno o sa isang pribadong tao o social class, at pagsira sa sinumang tao, munisipalidad, probinsya o gobyerno o sa mga ari-arian nito. Kung mang-uudyok naman na gumawa ng mga yan, inciting to sedition naman ang tawag. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang dating Pangulo. Habang si Alvarez naman sinabing inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at handang harapin ang kahihinatnan ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal. Sino gasto ng inyong saksi? Balik bansa na ang Team Firefly matapos humakot na awards sa Manila International Film Festival ang pelikula. Si Stel naman ng SB19 hataw na ulit sa pagtatrabaho. Darito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Matapos ang hectic schedule last year, nag-take muna ng break si Stel ng SB19 at bumawi ng oras sa kanyang pamilya. Pero ngayong tapos na ang break at nakapag-recharge na siya, game na ulit siyang humataw. Magiging mas fruitful po yung career ng SB19, but also I guess doing solo careers din po. But of course, we prioritize the group pa rin po, SB19, kasi yun naman po talaga yung #1 na goal namin. Ako po si Stel. Kakayanin kaya niya. Itong linggo, trending si Stel dahil sa kanyang kwelang guesting sa I Wonder. Kinagiliwan ng fans ang pagsubok ni Stel sa ilang exotic foods. Nung una pong nakarating sa akin, parang iniisip ko, game kasi dyan ako komportable. But seeing people working with Ma'am Susan, talagang nakakatuwa rin. Happy po ako na may ganitong klaseng opportunity po na lumapit sa akin. Winner is Firefly. Firefly is on a roll hanggang sa Manila International Film Festival sa Amerika. Big winner ang pelikula, produced by GMA Pictures at GMA Public Affairs. Wagi ng Best Picture ang Firefly. Kasama sa mga tumanggap ng award ang Senior Vice President ng GMA Network at President ng GMA Pictures na si Attorney Annette Gozon Valdez. Best Supporting Actress si Alessandra De Rossi. Best Director si Zig Dulay. At Best Screenplay para kay GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza. Balik bansa na ang Team Firefly. No expectations, kaya nga tuwang-tuwa kami na nanalo ulit yung Firefly sa first winner of the first Manila International Film Fest. Balik bansa na rin si Dingdong Dantes na wagi namang Best Actor para sa pagganap niya sa pelikulang Rewind. Katay si Piolo Pascual para sa Malyari. Dinededicate ni Dong ang award sa kanyang misis na si Marian Rivera at kanilang mga anak na nagsisilbi raw niyang inspirasyon. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Sumalpok sa gilid ng madulas na kalsada at nagpasirko-sirko pa ang kotseng yan sa Oregon sa Amerika. Nawalan umano ng kontrol ang driver dahil sa napupudpud ng mga gulong ng sasakyan. Wala naman nasaktan.
Muli namang binayo ng malakas na bagyo ang California. Ito nang ikalawang bagyong dumaan sa California mula noong nakaraang linggo. Inaasahan pang magpatuloy ang malalakas na pag-ulan. Nagsimula ng pagbabawal sa mga e-bike, tricycle at pedicab sa National Road sa San Mateo, Rizal. 29 ang nahuli ng LGU. Ang isa sa mga nahuling tricycle driver sinabing hindi alam ang bagong utos ng munisipyo na may multang 2,500 pesos. Wala pa namang nahuhuling mga e-bike. At dahil unang araw pa lang ng pagpapatupad ng ban, tinitignan ng munisipyo kung pwede tuwing rush hour muna ang panguhuli. Ang utos ng San Mateo LGU ay nakabatay sa Memorandum Circular ng DILG noong Disyembre na nagbabawal sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national road sa buong bansa. Muling nagpaalala ang DILG sa mga LGU na ipatupad ito sa kani-kanilang mga lugar. Ang pagkakaroon ng artificial na paa hindi nakapigil sa isang lalaki na mag-dribble at mag-shoot sa basketball. Sa Batangas naman, literal na ipinagsigawan ng isang groom ang kanyang pagmamahal. Ating saksihan. Sabi nga nila, kapag mahal mo, pagsigawan mo. Niliteral nga yan ng groom na si Miguel sa kasal nila sa Batangas City. Shock tuloy, pati si Father. Miguel Antonio, bukal ba sa inglobang yung pagparito pang makaisang dibdib si Ala Lidje, sana yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Papa, Father. Nakakagulat ka naman eh. Kwento ni Miguel, mahina kasi ang sagot niya nung unang tanong, kaya halos mapasigaw na siya sa pangalawang pagkakataon. Pero hindi pa tapos ang hirit ni Father. Huwag mong sakalin. Hawakin ang ayos. Baga sa liig mo hinahawakan. Wala pa akong sinasabi. Aliw na aliw naman ang mga bisita. Ako pa naman iyak na dahil nga ako yung bilang ate niya, ako yung naghatid sa kanya sa kasal niya. Pero nung nagmisa na si Father, yun, tawa na kami ng tawa. Kasi si Father nga kwela. Ang newlyweds daw mismo ang pumili kay Father Romy para mag-officiate ng kanilang kasal. Noon pa, siya ay talagang nakakatuwa na nagpapatawa siya sa kanyang mga misa. The Mass itself is a celebration of the people and it is kasama si Jesus at pagkasama si Jesus, di laging maligaya masaya. Inspirasyon naman ang hatid ng isang lalaki sa Santa Rosa, Laguna. Ang 24 anyos na si Marco Ildeso, hardcore pagdating sa basketball. Kahit na artificial na ang kanyang kaliwang paa matapos nitong maputol noong 2005 dahil sa isang aksidente. Tapat po ng bahay po namin yung nangyari yung aksidente. Then pagtawid ko po dun sa tapat ng bahay namin, may biglang van po na dumaan yan. Naging tampulan din daw siya ng tukso, pero gaya sa larong basketball, di raw siya basta-basta magpapatalo. Kailangang dumepensa para makamit ang inaasam na panalo. Hindi lang din siya basketball player, presidente rin si Marco ng samahan ng PWD sa kanila. Hindi naman po lahat ng katulad ko nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng ganitong opportunity. So, pinili ko po na maging inspirasyon sa iba. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.